Pang-anim, maaga silang natutong mag-invest kahit maliit na halaga. Hindi naman required na tumalon ka agad sa stock market o sumabak sa crypto para masabing investor ka na. Ang pinaka-importanting move ay yung pag-start kahit maliit at kahit medyo kinakabahan ka pa. Yung iba nagsimula sa mas simple at mas low risk like mutual funds, cooperatives o kaya maliit na share sa business ng kakilala na pinagkakatiwalaan nila. Hindi nila hinintay na maging sobrang galing o sobrang dami ng alam bago gumalaw kasi alam nila na minsan sa pag-take ng action ka talaga natututo. Oo, may times na nagkamali sila at may nalugi. Pero hindi nila tinuring yun na failure. Parang bayad-aral lang yan sa real-world experience. Mas pinili nilang magka-experience kaysa mas stuck kakahintay ng perfect timing. At habang tumatagal, ay nagiging mas confident sila na mag-decide at mas marunong na silang pumili ng pinapasukan na investment. At dahil maaga silang nag-umpisa, mas matagal nagtrabaho ang pera nila para sa kanila. Pang-pito, hindi sila sumusuko kapag slow ang resulta. Ito ang madalas hindi pinapakita sa social media, yung boredom, yung tagal, at yung paulit-ulit na proseso. Kadalasan kasi, ang nakikita natin highlights lang, pero hindi yung araw-araw na tahimik na action at disiplina. Yung unang 100,000 piso talaga ang pinakamahirap buuin, at yung unang 500,000 piso madalas pinaka-frustrating kasi feeling mo ang bagal ng progress kahit ginagawa mo naman lahat, pero tinuloy pa rin nila. Hindi sila araw-araw motivated at hindi rin sila laging excited, pero consistent sila. May sistema, may routine, at may non-negotiables kahit minsan nakakaumay. Tapos darating yung point na parang biglang, uy, lumalaki na kasi yung dating maliliit na steps, nag-accumulate na. At isang araw, magugulat ka na lang na yung dating maliit na galaw mo ay malaki na yung impact. Kaya ang tunay na kalaban dito, hindi kakulangan ng skill, kundi yung hindi pagsuko sa kalagitnaan ng laban. Pang-walo, may malinaw silang bakit. Hindi lang pera ang habol nila. May mas malalim na dahilan, pamilya, kalayaan, oras, at kapayapaan ng isip. Kapag malinaw yung bakit mo, mas nagiging madali ang disiplina kasi alam mo kung para kanino at para saan ka nagtitipid. Mas madaling tumanggi sa tukso, mas madaling umiwas sa biglaang gastos, at mas kaya mong maghintay kahit mabagal ang progress. Hindi nila ginawang goal ang milyon para lang may maipagyabang o may maipost. Ginawa nila itong tool para maabot ang mas malaking layunin sa buhay. At dahil malinaw ang purpose, mas tumagal sila sa proseso at mas hindi sila madaling nawawala sa track. So kung napapansin mo, walang secret formula at lalong walang magic trick. Walang shortcut din, pero may malinaw na pattern. Ang unang milyon ay hindi resulta ng isang malaking desisyon. Resulta ito ng libo-libong maliliit na tamang desisyon na inulit-ulit mo habang lumilipas ang panahon. At kung nasa umpisa ka pa lang ngayon, huwag mong maliitin ang ginagawa mo, yang maliit na ipon mo, yang maliit na sideline mo. Dahil dyan talaga nagsisimula ang lahat. Hindi mo kailangang maging espesyal para yumaman. Kailangan mo lang maging consistent sa tamang direksyon. At kung gusto mong makita ang mas marami pang practical money ideas na pang Pinoy talaga, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe at i-comment mo kung alin dito ang sisimulan mo ngayong linggo.